Metro East. Let's welcome Pastor Alex Marcos. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. It's a blessing to be here again. Medyo matagal-tagal po ako hindi nakadalaw and nakakatuwa na may abot kahit tapos na ang Valentine's, hindi pa kayo tapos. Ang kulang ang Pebrero sa inyo. I would like to acknowledge also si Pastor Boy at saka si Ate Esther and praise God sa church o dito sa ministry na naitayo nila. So, nung pumapasok po ako kanina, nag-iisip ako, sabi ko, may utang ako sa church na to eh. Marami akong utang, marami akong pinangako na pako sa church na to. Pero nung pag-upo ko na sabi ko, may utang sa akin sa church na to. Doon na ako nag-isip, sabi ko, sino ba yung may utang sa akin dito? Tapos naalala ko, may kinausap pala akong tao, sabi ko sa kanya, pare, pwede ba mag-preach ka man one time sa Payatas? At nangako siya sa akin hanggang ngayon hindi pa nangyayari. So, expect sa April 14, ibitahan ko po si Very Nelly para mag-preach po sa atin dito. And pag-pray natin wala po pagbago ang schedule niya. So, invite your friends, matuto tayo lahat mag-yahoo, para ma-bless naman niya tayo. I have heard her, narinig ko na siya mag-preach so many times. And one thing na nakakatawa sa kanya, tumatawa ka at umiiyak ka sabay-sabay. Kaya paglabas mo sa message, baliw ka na. Kasi yun lang ginagawa mo the whole time. So I'm happy to see lahat kayong couples nandito. Sino ko rito medyo matagal-tagal na magkakasama? Mga 20 years, 30 years ng kasal. Yan, ilang taon na po? 30 years. Hindi ko alam. Parang tinanong ko ilang taon na kayo sa lahat. Nagulaan eh, no? Pastor Boy, ilang taon na kayo kasal? 40 years. O, sino tutugla doon? May 41, sino 41? Kayo din. 41 years pala. Let me introduce you to my wife of 31 years. Nagkita kami sa medical school in around 1988. So ito po ang katibayan na payat ako noon. And after 6 years or 5 years, nagpakasal po kami in 1993. So last year, we celebrated our 30 years being together. And praise God, at pinagpala po kami ng 5 anak. 3 anak. Kasi laki kami, kaya hindi namin alam sino anak niya. So, yung panganay namin si Christine is graduating college ngayon from FEU. Yung 2 anak namin is still studying ng college sa Ateneo. So, before ako mag-start, may tanong lang po ako sa inyo. Kayo ba nakakita na kayong bahay na nasusunog? Di ba? Ako, mga ilang beses ata ako naka-experience, lalo nung alam na mataga-tundo ako. Ilang beses kami naka-experience ng mga bahay na susunog. At pag nasusunog ang bahay, lahat nagagawa mo, hindi ba? Nakakabuhat ka ng refrigerator, nakakabuhat ka ng kama, kasi yung energy mo nandun. And you are trying to save everything. Kasi isang bagay na hindi ka papayag, susunugin lang ng apoy lahat ng bagay na pinagpundar mo sa napakahabang panahon. Pero nakakita na ba kayo, if you have seen a burning house, have you seen a burning home? Minsan tinitingnan natin yung bahay na susunog, nagpapanik tayo, hindi tayo papayag, nasusunog yung bahay natin. Nasusunog yung house natin, pero kumusta yung home, yung pamilya natin, yung marriage natin? Many will seek help for the house,
Hihingi ka ng tulong, nasusunog ang bahay ko, pero nasusunog yung iyong home, yung iyong marriage, yung family relationship. Gaano karami sa atin ang humingi ng tulong para masagot yun? Is your home burning right now? The problem with us mga Kristiyano, we build a beautiful house. Kitang-kita ng mga tao sa labas, ang ganda ng kasal, ang ganda ng marriage natin, we're perfect couples, we serve in church. Pero inside, the home is burning. Ang relationship natin mag-aasawa is burning. Some of us, hindi tayo nag-uusap, iba sa atin, nagdadaanan na lang. And some of us, may mga nakakangkim na galit. At ang problema nito, hindi mo ito naiiwan sa ating dalawa. Madalas sinasabi natin, yung away lang natin. Huwag natin idadamay ang mga bata. That's not true. Ang mga bata, laging nakikita yan. Pag may anak kang mga 5-7 years old, alam na niya ang nangyayari. Naiintindihan na niya ang nangyayari. So wala kang itatago sa mga anak mo. So this evening, I would like to share quickly, ang topic po natin is making the family strong. How can we make our home better? Not just the house. Siguro before po tayo mag-start, mag-open tayo ng prayer. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-uusapan namin ngayong gabi nito. Nakadepende rin po ako sa inyo, Panginoon. I'm not perfect. My marriage is not perfect. Ang dami pa namin kailangan ayusin. Our family is not perfect. At Panginoon, nakasandal lamang kami sa iyo. Nakasandal kami sa kamay mo, Panginoon. Ilalagay mo kami sa pagitan ng iyong palad. Poprotektahan mo at alalayan mo. So Lord God, sa mga pag-uusapan namin ngayong gabi nito, yung mga salitang manggagaling sa labi ko, hindi ko sana galing sa akin, kundi galing sa inyo. Alisin niyo po ako sa lugar na ito at kayo lamang ang marinig at salita mo lang ang maalala namin ngayong gabi nito. Hindi po dalangin namin sa mahal ni Jesus. Amen and amen. Sa dami ng mga goals natin, in spite of the many goals we have, we want to have a successful life, we have a successful career, meron tayong mga material acquisition, meron tayong mga healthy bodies even. And marami sa atin are putting so much investment in building a strong person or a strong outside. Pero kumusta yung relationship natin? Is it strong? And many of us, and I will include myself, I have spent so many times making my outside strong, kaya lang yung inside ko is very weak. I'm very satisfied na sasabihin sa akin ng mga tao, ang ganda ng business mo, ang ganda na nagawa mo to, ang ganda na nagawa mo to. Pero deep inside, mahinang-mahina kami as a family. So, ang pag-uusapan natin ngayon is how to make our family strong. And I would like to take you to scripture. Mayroong isang pamilya sa Bible na it was very different. At bakit sila naging mahina? In the book of Genesis, chapter 27, there's a guy, alala niyo si Abraham, may anak si Abraham, ang pangalan anak ni Abraham? Si Isaac, at si Isaac ngayon, nagkaroon siya ng kambal. Sino yung dalawang kambal niya? Si Jacob, at si Esau. Diba? Itong dalawang ito, lumaki na, malalaki na sila, and si Isaac, matanda na. Ang sabi ni Isaac, when Isaac was old, his eyes were dim, so he could not see. He called Esau, his older son. He said to him, "My son," and he answered, "Here I am." Magkapatid yung kambal, si Esau at saka si Jacob. Panganay si Esau kasi una siyang lumabas. At tinawag ni Isaac, sabi ni Isaac, "Namamatay na ako, halika rito anak." Sa kultura ng Israel during that time, ibinibigay sa panganay ang mga mana na manggagaling sa magulang. Hindi sa pangalawa, hindi sa pangatlo, sa panganay lang lahat. And that's culture, hindi ko mali yun. That's cultural. Kaya sabi ni Isaac sa kanyang anak, "Behold, I am old," sabi niya. "I am old, I do not know the day of my death. Now then, take your weapon, your quiver, and your bow, and go out of the field and hunt game for me." Sabi niya, "Anak, natanda na ako, malapit na ako mamatay. Pwede ba mayroon akong last request? Since si Esau was a hunter, pwede ba ihuli mo ako ng hayop? At pumunta ka sa labas,
manghuli ka ng hayop for me. Pag nakahuli ka na ng hayop na yon, prepare me a delicious food, such I love, and bring it to me so that I may eat it, that my soul will bless you before I die. Alam na ni Isaac na malapit na siya. Ang sabi niya, manghuli ka ng isang hayop, lutuin mo. Ayon sa kagustuhan ko, kung ano man ang paborito niya, kung luto man ng adobo, kaldereta, kung ano yung lutuin. Alam ni Iso, sabi niya, iluto mo to anak, pagkatapos ko kung kainin, I will bless you. Napakahalaga ng salitang yun I will bless you. Ibig sabihin, ipamamana ko na sa iyo, ibibigay ko na sa iyo lahat ng mamanahin mo. At pagkatapos kong gawin yon, then I can die. Kaya lang, habang sinasabi niya sa kanyang panganay, ando ng asawa niya. Ang pangalan ng asawa niya si Rebecca. Now, Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau. So when Esau went to the field to hunt for game and bring it, may ginawa si Rebecca. Alam mo, sometimes, pag may plano ang lalaki at nakialam ang lalaki, ang babae, nagkakaproblema. Amen ba, men? Takot na kayo mag-amen. Yun na, alam mo yung best ko ng Cristo, ito ang pinakamahinang amen na narinig ko talaga sa mga lalaki. Alam ko ng pag-ramdam nyo rin. Nung nangyari na yun, narinig ni Rebecca, ito ang plano ng asawa ko. So immediately, Rebecca said to her son Jacob, sabi niya, anak, narinig ko ang tatay mo, kausap ang kuya mo. Dalhan ako ng pagkain, lulutuin to, ibibigay ko ang blessing niya, at mamamatay na ako. She was now trying to tell her son what was the plan. And now, ang problema dito, there's nothing wrong with the plan ni Isaac. Kaya lang, mararamdaman mo, may ibang plano si Rebecca. One family, dalawa ang plano. That creates a problem. Iisa ang pamilya natin, dalawa ang landas na tinatahak natin. That creates a problem. Families with two different plans usually ends up differently. Pag magkahiwalay ang plano ng isang pamilya o mag-asawa, natatapos silang magkahiwalay. Because hindi nila nakikita ang iisang tinatahak na dapat nilang daan. So, ano sabi ni Rebecca? Therefore, my son, this is the plan. Obey my voice. Makinig ka sa akin. I command you. Go to the flock. Yung kuya mo, manggahan pa yan. Mangangaso pa yan. Ikaw, huwag ka nang lumabas doon. Pumunta ka na doon sa mga alaga nating kambing. Pumunta ka, pumili ka ng batang kambing. Dalhin mo sa akin, I will prepare it for a delicious food for your father that such he loves. So, this is my plan. Unahan mo na yung kuya mo. Unahan mo na yung kuya mo, tapos kumuha ka na doon dyan sa alaga natin. Ako magluluto, alam ko ang paborito ng tatay mo. Naisip mo ba what happens to a family pag ang mag-asawa magkasalumat ang gusto? Ano naiisip mo ba pag ang trabaho ng isang lalaki, isang asawa, babae man na lalaki, pag may narinig na plano ng asawa niya, immediately in his mind, in her mind, is to go against it. Doon narinig yun ni Jacob, sabi ni Jacob, ang sabi ni Rebecca pa pala, you shall bring it to your father. Ito ang plano natin. Pag naluto ko na yan, dadalhin mo yan sa tatay mo so that he may bless you before he dies. Sandali. Mali yun Alam mo naman na ang gusto ng tatay ibigay sa panganay, which is the proper thing to do. Bakit ka ngayon nakikialam sa plano ng tatay niya? Hindi ko sinasabing hindi pwedeng makialam ang mga babae sa plano ng asawa ng lalaki. Kaya lang, during that time, it was cultural. Tatandaan nyo, tuwing nagbabasa tayo ng Bible, babasahin nyo yung kultura ng panahon na yon. At during that time, hindi pwedeng sinasalumat yung gusto ng tatay. And sinabi nga, ganito gagawin natin para ikaw ang makakuha ng mana at hindi ang kuya mo.
Paano niya magagawa? Kasi Isaac was already old and he was blind. Hindi na niya nakikita kung sino nasa harapan niya. Pero nagkaroon ng problema si Jacob. Ang sabi ni Jacob, Mommy, tingnan niyo naman si Kuya, si Esau. He's a hairy man. Marami siyang balahibo. Madamo siya. Diba? Tapos, and I am a smooth man. Pag nasa lap ni tatay, yung braso ko at naramdaman niya wala akong balahibo, sabi niya, and I seem to be mocking him, at naramdaman niya, niloloko ko lang siya, he will bring a curse upon myself and not a blessing. Mami, naku, laki ng problema natin dyan. Pag nahuli ako ni Daddy at nalaman niyang niloloko ko siya, kesa blessing ang makuha ko, isusumpa pa ako ng tatay ko. Anong sabi ng asawa? His mother said, let your curse be on me, my son. Only obey my voice and go bring them to me. Sabi niya, kahit anong mangyari, makinig ka sa akin. Gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo so that ikaw ang makakuha ng mga mana. And ever after that, ano nangyari? Nakinig si Jacob, kumuha siya ng kambing, niluto ni Rebecca, dinala niya sa harapan ni Isaac at kinain ni Isaac at nagusto ni Isaac, and at that time, binigay niya yung mana kay Jacob. At hindi nakuha ni Esau. Anong nangyari kay Esau? Nung nalaman niya yon. Fast forward tayo sa verse 41. Sabi ni Esau, now Esau hated Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, basahin ito, the day of mourning of my father is approaching. Then I will kill my brother Jacob. Ano sabi ni Esau? Patatapusin ko lang itong lamay ng tatay ko. Pagkatapos na ito, papatayin ko itong kapatid ko. If you are Rebecca, is it worth it? Lahat ng ginawa mo ngayon. Is it worth it na yung dalawa mong anak magpapatayan habang buhay? At pag binasa mo ang story ng Bible, hanggang tumanda sila, naghahanapan silang dalawa. And Jacob has to run away from his brother kasi alam niya papatayin siya ng kanyang kapatid. Kung ikaw si Rebecca, will you be happy na sunod yung gusto ko, nawasak naman yung pamilya ko? There's a problem of a family being not strong if we are not together. Remember, nung nangako ka sa Panginoon Diyos na pakakasalan mo ang asawa mo, nangako ka during that time that you are going to be one. One in everything. One in your victory, one in your pain, one in your problem. At maraming mag-aasawa na naghihiwalay kasi nakakalimutan nila na nangako sila sa Diyos, kami ay magiging isa. And at that point, nung kinasal kayo, ang pinakamahalaga, the most important person in your life is the person seated beside you. And no one else. Of course, sa Panginoon Diyos. Ano nangyari? What weakens this family? Bakit naging mahina itong pamilya to? Bakit nagiging mahina ang marriage natin? Number one, the leadership was weak. Mga lalaki, binigay sa atin ng Panginoon ang responsibilidad to be the leader of the family. Sadly, many men are not leading the family anymore. For whatever reason, tinamad sila, natakot sila sa asawa nila, ibinigay nila ang leadership sa pamilya, sa asawa nila. And I remember kami ni May kausap kami mag-asawa. And this was years and years ago. I heard a counseling, hindi ko pila ng araw pala. Sabi ng babae, 20 years na akong nagtatrabaho. Ako ang nag-big decision sa pamilya namin. Ako ang gumagawa ng lahat ng ito. Etong asawa ko, walang ginagawa. Kaya ngayon, gusto ko siya na ngayon ang mag-lead ng family namin. Ang
Ang ganda ng sagot ng counselor. Sabi ng counselor, 20 years mong kinuha mo ang likod ng asawa mo. 20 years mong kinuha yung buto ng asawa mo, yung backbone niya, ngayon ibabalik mo sa kanya. Hindi niya alam paano gamitin yan. Ano ini-expect mo after 20 years? Matututo na lang siya kung how to lead the family. Matututo na lang siya magtrabaho bigla. If 20 years, 30 years, hindi niya ginagawa. We have to respect the leadership of the family so that the family won't be weakened. And we start with a weak family, with a weak marriage, if the leadership is weak. Then, of course, a family is weak if there is always a challenging spouse. And in this story, si Rebecca, may mga asawa kasi na mahilig lang talagang kumontra. May kilala kayong ganon? Okay, masyadong papahalata. Kukunti po tayo dito. may mga marriages na mapili. Alam mo, minsan, sasabihin ng lalaki, alam mo, maganda ata kung puti. Bakit puti? Sabi mo, hindi ko alam. Maganda siguro puti. Hindi maganda ang puti. Ano sabihin mo? Sige, anong kulay gusto mo? Hindi ko alam. Basta hindi maganda puti. Iba makakontra lang. Minsan ganun may mga babae o mga lalaki, hindi ko sinasabi lang ng babae. Pero sometimes, bakit tinangan ako, baka kontra kayo lang asawa, alam mo na kaya, magnegosyo ko. Ba't ka magnegosyo? Para may income tayo po. Marunong ka ba? Hindi ko naman alam, pero gusto ko matutunan pag-aaralan ko. Ako, hindi ka matututo dyan. Magsasaya ka lang ng pera. Wala man lang. Sige, sweetheart, tingnan natin, pag-aralan natin dalawa, para hindi naman masaya. Ibang kontra ka lang ng kontra. Ano kaya masarap kumain ng adobo ngayon? Bakit? Pati yung kumontrahin mo, di ba? Lagyan kaya natin ito adobo. Bakit? May mga laging challenging spouse that they challenge each other. In this story, it was Rebecca. Hinahamon niya ng hinahamon yung leadership ng asawa niya. Bakit mahina ang pamilya? Because of wrong desires. Mali ang mga pakay natin sa buhay. Desires and plan can take the family to a wrong direction. Wrong desires will take a family to a wrong direction. Ano yung desire ni Rebecca? Pangunahan ng asawa. Alam mo, napakasimple siguro nung kahit ng panahon na yun, sinabi mo na sana, sweetheart, pag-usapan natin, sana hindi ka muna mag-desisyon ng ganyan. Di ba mga gano'n naman? Ang mga asawa natin, hindi perfect yan. Alam niyo ba yun? By this time, alam niyo na yun. Hindi naman perfect ang mga asawa natin. And sometimes, pwede naman sa sweetheart, may pag-usapan natin. Rather than just may ginagawa siya, ano ba yung gusto mong gawin? Yung ginagawa mo ba, anong desire mo for that? Para ba sa pamilya yan o para sa sarili mo yan? Alam mo, sweetheart, pag uwi niya, may dala siyang bagong motor. Sakot sa amin. Pag uwi, may bagong kotse. Sabi na ni Maggie, ba't ka bumili yung bagong kotse? Gipit na gipit tayo ngayon. Bagay naman sa akin, di ba? Hindi mo iniisip yung buong pamilya mo, iniisip mo lang ang sarili mo. And that's a problem. Our family is weak because there's favoritism. Who was playing favorite? Rebecca was playing favorite because of Jacob. Alam niya, culturally it was wrong. I think sinabi ko na ito dito. Favoritism destroys the family. There is no room. Sino rito may anak na mahigit sa isa? Sino favorite nyo? Sino favorite nyo? Yung panganay, yung masipag, kung sino man, di ba? Mas gusto mo yan dahil mas masipag, isang butos gagalaw. Mas gusto mo yan kasi cute. Pag lumaki, nakatakit na, di ba? Yun ang nangyayari dyan. So, but you have favoritism. If you practice favoritism, right now, ang backfire niyan will be years from now. They will always fight against each other. They will always prove each other better para makuha yung attention mo. At magugulat ka, 20 years old, 30 years old na sila, nagkukumpit pa rin sila sa isa't isa. Kailangan mas maganda. Tingnan mo itong kapatid mo, ang linis-linis ng kwarto, ba't ikaw ganyan? Bakit itong kapatid mo laging first honor, ba't ikaw ganyan?
Every time you do that, you're playing favoritism. Paglaki nitong batang to, sasabihin niya, hindi naman ako paborito ni mami at daddy. Pag may konti siyang problema, hindi ikaw ang tatakbuhan. Tatakbuhan yung kaibigan niya. Bakit ko tatakbuhan si daddy? Hindi naman ako paborito niya. So playing favorite has no room for a strong family. And I'm saying this to you right now. Kung may paborito kayo sa pamilya niyo, please. At halatang halata ng paborito niyo, think again. Ngayon, maganda yan. Pag wala na tayo rito, baka doon magka-problema mga anak natin. Patay na si Rebecca at saka si Isaac, nagpapatayan pa rin si Esau at saka si Jacob. Another problem in a family, we become wicked because we tolerate sin. Alam mo namang mali. Sino nag-tolerate ng sin? Si Jacob. Alam naman yung mali pinagagawa sa kanya ng nanay niya, ginawa pa rin niya. Sometimes, alam nyo mali ang ginagawa ng asawa nyo and you tolerate that. That's a sin. And sometimes we are not blessed by God because may maling ginagawa ang asawa mo and you are right there, nakaharap ka sa asawa mo and you say yes to that. May makukuha tayo kaparusahan sa Panginoon yan. Alam niyo ba, na-share ko na ito noon dito to Gumawa ng study ang TDEA o ang local drug natin sa Quezon City. Alam niyo ba sino ang number one supporter na nagbibigay ng pera sa mga drug addict? Ang mga nanay. Sila ang number one enabler. Why? Kasi naaawa sila. Alam na nilang mali ang ginagawa ng anak nila, binibigyan pa rin kasi naaawa sila. But hindi nila alam, nagwi-weaken ang family nila, nagwi-weaken ang relationship nila because they were tolerating such sin. And of course, indifference will always have a problem. Ano indifference? Yung walang pakialam. Minsan may asawa, may mga mag-aasawa, may asawa, may lalaki o babae na walang pakialam. Ito na nangyayari, ito na ang problema, walang pakialam. Lalabas lang ng bahay. I have seen fathers, pag lumapit ang anak niya, Daddy, wala akong ganito, kailangan ko to. Sabi ng asawa, ganito, kailangan natin. Alam mo, gagawin niya, lalabas na lang siya. Lalakad niya, pupunta doon. Iniisip niya pag-uwi niya, tulog na lahat, tapos na siguro yung problema nila. Indifference, walang pakialam. That's not good for a family. And of course, anger and revenge. Sa story na binasa natin, punong-puno yun ng galit at paghihiganti. Ang pagiging mag-asawa ko, one thing I have discovered, for 30 years being married, hindi pwedeng hindi kayo mag-aaway. Laging-laging tayo may pag-aawayan. Because we're human beings. Pero napaka-importante na sa gitna ng away natin, wala yung revenge, wala yung paghihiganti. Hindi ho walang maitutulong na maganda yun sa pamilya natin. The best thing is to talk, the best thing is to communicate. Maybe that's another seminar na pag-usapan natin, even if galit na tayo, siguro may isang tip. Pag galit ka na, di ba madalas sumisigaw ka? Nagmumura ka? Walang room yun. I realize yung taong sumisigaw, hindi porke sumisigaw ka, hindi porke malakas ang boses mo, tama ka. Ilalakasan mo lang yung pagiging mali mo. In an anger time, the best thing to do pag nag-aaway kayo is if you could separate and pray. And tingnan mo ang problema mo bago mo tingnan ang problema ng asawa. Bakit ba naging ganito asawa ko? Ano ba nagawa ko ngayon? Come together and pray. So, how can our family be strong? And this is an individual question. Siguro, bawat point ko is a question for us. Number one, is it surrendered to God? Yung marriage nyo ba surrendered to God? Lord, itong marriage namin, I'm giving it up to you. Ikaw na ang masunod dito sa pamilya namin at sa marriage namin. Families are from God. That's why we give it back to God. And many families, maniwala kayo, many marriages are not surrendered to God. Ang nasusunod pa rin, si lalaki o si babae, at hindi ang Panginoon Diyos. Nagtanong niyo sa sarili niyo, in your marriage, does trust exist? Kayo ba nagtitiwala pa sa isa't isa?
tinanong ko to dito eh. Pagdating sa pera, alam niyo ba ang pera niyo bilang mag-asawa? Alam niyo ba magkano sweldo ng asawa niyo? Alam niyo ba, sir, alam niyo ba ang gastusin sa bahay? When it comes to money, you have to be one. One bank account. Kasi ganito eh, kung hindi mo kayang ipagkatiwala ang pera mo sa asawa mo, paano mo ipagkakatiwala sa kanyang buhay mo? Is there trust in your marriage right now, or is it weak? Do you respect each other or everyone in the family? Pag nag-away kayo, makikita mo ang unang nawawala, hindi love eh, respeto. And ladies, ang mga lalaki, let me share this. Ang mga babae, you read love in the language of love. But men will always read love in the language of respect. Hindi namin naunawaan ang salitang pag-ibig sa gawing pag-ibig. Naunawaan namin ang salitang pag-ibig sa gawin ng respeto. The more you show respect, the more men will understand what love is. And remember, respect is gain. Hindi automatic, ako tatay, respeto niyo ako. No, you have to gain that also. May mga narinig na kayo mga salita, di ba, tumanda na ng walang pinagkatandaan. Kasi hindi siya worth respecting. It's not given. You earn it. Bakit sa pamilya natin nag-aaway-aaway mga pamilya? Ang mga magkakamag-anak. Ang laging nasusunod. Sino nasusunod sa pamilyang Pilipino? Pag kunyari, malalaki na tayong lahat. Sino yung lahat may trabaho na? Mga anak mo, sino nasusunod dyan? Kadalasan yung pinakamalaki ang income. Ang sabi ng atis, ang sabi ng kapatid mong bunso, ganito daw, Mami, ba't siya masusunod? Siya nagbibigay ng pera sa atin. Napansin niyo yun? Kaya nawawala ng respeto sa bahay. Ito si kuya mo na pinakamatanda, huwag mong pakikinggan yan. Wala naman na itutulong sa pamilya natin yan. Ito pakinggan mo yung bunso mong kapatid. Yan nagpadala sa atin ng aircon, yan nagbibigay ng balikbayong box, yan kung sino pinakamalaki ang income, yun ang nasusunod. We lose the respect in the family. And even sa mag-asawa, kung mas malaki ang income ni babae kaysa babae, nawawala ang respeto niya sa lalaki. It doesn't work that way. Design ng Panginoon is that will be the head of the family and will always respect each other. A strong family in the midst of chaos must not lose respect to each other. Kahit gaano kalaki. This is one thing I have resolved in my life. Kahit gaano ako kagalit, kahit gaano kalaki ang problema namin, two things I won't do. Hindi ako magsisigaw, hindi ako magmumura, at hindi ako mawawala ng respeto sa asawa ko. Kasi wala naman nasa-solve talaga yun. Then, always obey the authority. Ano ba ang authority na binigay ng Panginoon sa atin? That Jesus Christ was the husband and the wife. And this is God's design for us. And always nurture your relationship. Keep your relationship close to everyone. Families naghihiwalay because of favoritism, because we don't nurture. Ano yung nurture? Pinalalago mo. Pag tinanong ka ba ng asawa mo ngayon, men, pag tinanong ka ng asawa mo, do you still love me? Ano sagot mo? Mahal mo ba ako? Ano sagot mo? Wala. Ang sasagot mo, kaya nga kita pinakasalan eh. Hindi yun ang sagot. Ang tanong, mahal mo pa ba ako? And maniwala ka, maraming lalaki kasama ako dyan nakatitig. Ha? Ay, hindi mo alam na isasagot mo sa asawa mo. Because you did not nurture the relationship. You nurture the relationship, spend time together. Hindi sabihin, hindi mga bata, yung mga bata, yan, no. Darating ang panahon, pag dumating na kayo sa 41 years, ang mga bata malalaki na, wala na. Tama, Pastor? At kayong dalawa na lang. Ngayon, pag tingin mo sa asawa mo, dahil puro mga bata, who you? Hindi mo kilala asawa mo. You never nurture the relationship. You spend your time boasting for your children. And I'm not saying na masama. Kasi hindi masama kasi yung mga bata. Pero may asawa ka eh.
20, 30, 40 years from now, kayong dalawa na lang ulit. Kumusta naman kayo? Baka hindi na kayo magkakilala. And of course, lastly, always have a godly lifestyle. Ang sabi ni Pablo, "Dear brethren and sisters, we urge you in the name of our Lord Jesus to live in a way that always pleases God." To surrender to God is a proven way to make the family strong. Have a godly lifestyle na lagi nakasandal sa Panginoon. So in summary, in order for you to have a strong family or marriage, make sure it's surrendered to God, trust each other always, respect everyone, obey the authorities that God has given us, nurture your relationships, and have a godly lifestyle. And only by then, we will enjoy a good family. Father in heaven, I thank you sa pagkakataon na makapag-share, Panginoon. Nabubuhay kami sa Panginoon panahon, Lord, na yung marriage is challenge. Marami kami nababasa, marami kami naririnig, maraming opinion, Lord God, against this marriage na ginawa mo. Ipaalala mo sa amin lahat ngayon na ang marriage hindi ginawa ng gobyerno, hindi ginawa ng church, hindi ginawa ng tao, ikaw ang may gawa. Kaya when it comes to marriage, Lord God, ikaw lang dapat ang nasusunod. Ilagay mo sa puso namin, Panginoon, itong asawa namin, ay ito ang tao ibinigay mo sa amin, that we should always nurture the relationship. At during the time na it's very difficult to love each other, may we go back to you and talk to you and ask you to help us, to push us to each other, and keep us loving one another. Thank you sa pagkakataon ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us everyone. Yan, praise God, no? Talakpan po natin ang Panginoon. Thank you for sharing that very wonderful message, Pastor Alex, no? For sure, it reminds us, no? And for sure, yung iba na alam na, or may mga aha moment, even me, no? It reminds me na yun pala dapat talaga ang sekreto para maging strong ang ating family, no? Are you guys learning? Yes. Praise God. Ano po, gutom na kayo? Gutom na ba kayo? Okay, so, our next partner. Okay, so let's call on Pastor Alex and Doc May, no? For the questions and answers, no? Ng ating mga couples. See? Alright. Ciao, Pino. Okay, so habang sinusulat pa, no, yung mga nag-formulate ng questions sa ating mga couples, meron po dito mga katanungan, no? So, partner. Question number 1. How do you keep the romance alive in your marriage? Pastor. Intimacy. I think when it comes when you say romance, dalawang aspeto po yan eh. Number 1 is the romantic part, dating your wife, going out, being together. And the second part is being intimate with each other. It's an intentional thing na dapat nyo pong gawin. Hindi po yan nangyayari automatically. As we grow older in marriage,
yung intimacy natin o yung romance, dahil lahat po nawawala yan. Nawawala yan kasi pumapagitna ang mga anak natin. Pero ngayon, since habang pumapagitna ang mga anak natin, o mga responsibilidad natin, o mga problema natin, tapos huwag mawawala sa isip mo, i-date mo yung asawa mo regularly, lalabas kayo regularly, o yung mga bagay na ginagawa niya na common, maging date time nyo. Katulad kayo mag-asawa, ang amin is usually yung grocery time is our date time. O cardinal sin, mortal sin pag nag-grocery ako ng isa. Magagalit yung asawa ko sa akin kasi time namin yun eh. Time namin magkwentuhan, time namin mag-usapan. And of course, yung intimate part also, huwag niyong kakalimutan yun. Okay? Thank you, Pastor. That's thank you, no? So we got another question here. Kay Doc May naman, no? So tanong dito, what are the some important lessons you have learned from each other? Napakaganda ito, no? Sa pagtitipid. Ano ba na sinasabi mo? Pagka may bibili ako, lagi sinasabi, isang sakong bigas na yan. Isang sakong bigas na yan. So, hindi, natuto akong magtipid. Natuto ako dun sa word na enough. We've lived our lives na ang pinaprioritize namin is yung pangangailangan kaysa sa gusto. Ano ba? Sa akin siguro the most important thing I have learned in marriage, na hindi ako ang pinaka-importanting tao ng marriage. Na hindi ako ang sentro ng marriage. Kasi yun ang problema. Pag ikaw ang naging sentro ng pamilya o ng marriage mo, masaya ang pamilya pag masaya ka lang. Pag mainit ang ulo mo, magulo ang isip ng pamilya. It's not a good thing. So, one thing I've realized, that the most important person in the family, number one, is our Lord Jesus Christ. Number two is others. We are here to serve each other. So, hindi ako ang importante dito. Ang importante din tayo. Yung sinasabi tayo sa family namin. Ito kami sa yung nahilig kami magkwentuhan, nahilig kami mag-usap. Wala kami isang araw na hindi kami nag-usap. Nahilig kami, nagpalambing, naglalambingan kami. Hindi nag-express kami ng lambing sa isa't isa. Actually, yun ang natutunan sa akin. Diba? Kasi hindi ka malambing eh. Natutunan siya sa akin na maglambing, na maging malambing. Thank you, Doc May. Okay. So next question. How do you prioritize and maintain open and effective communication with your spouse? How do you maintain an open and effective communication with your spouse? We talk. Communication is basically talking. Dalawa lang po ang component ng communication. Talking and listening. Okay. Hindi kayo pwedeng sabay nagsasalita, hindi pwedeng kayo sabay nakikinig. Habang nagsasalita isa, nakikinig kayo. A good communication is knowing to understand ano yung sinasabi niya sa atin. Ang problema natin mag-aasawa, nakikinig lang ako sa kanya kasi sasagot ako. Diba? Pag nag-aaway kayo, kaya ka lang nakikinig para alam mo kung paano ko siya sasagutin. Kung paano ko siya babalikan. Sinabi mo yun, correct? Sinabi mo. Hindi. Kaya ako nakikinig kasi gusto kong maunawaan saan ka nanggagaling. Saan ako nagkamali? Baka tama ka? I'm making myself, the word open communication ay sinasabi ko, you're making yourself open to the possibility na hindi lang ikaw ang tama. Pwedeng ikaw din ang nagkamali. So, thank you so much, Pastor. And meron pa akong tanong dito. What do you believe is the key to a successful and happy marriage? Of course, number one is your faith in our Lord Jesus Christ. Huwag kang maniniwala na kaya mong magkakaroon ka ng magandang marriage kung wala ang Panginoon Diyos sa buhay mo.
Kung wala ang Panginoon Diyos sa buhay namin mag-asawa, hindi kami nagtagal. Baka hindi kami umabot ng 10 taon. Napakaraming dahilan maghiwalay. Pag inisip mo ang sarili mo, nasaktan ka, yung katuwiran mo, ano tama sa iyo, yun lang enough reason for you to separate. Pero kung mayroon kang Diyos, na nakikinig ka sa Panginoon Diyos, nababasa mo yung salita niya, nag-uusap kayo ng Panginoon Diyos kinumaga, hindi ikaw ang nasusunod sa marriage mo, kundi nasusunod ng salita ng Diyos sa buhay mo. And it's very crucial na God is very present in your life. And He is. Ang problema lang sa atin, hindi natin siya pinapayagang mamagitan sa atin. Ang gusto natin tayo na susunod. Okay? Siguro if I'm gonna add anything more sa sinabi ni Alex is, I always keep in mind that Alex was meant for me and I was meant for him. So, kung nag-aaway kami, kahit na mag-aaway kami o may disagreement kami, I go back to the fact na God meant it na kami dalawa. So, hindi ko inaalis yung possibility ng lie o palitan o at hindi. Alam ko, may mga pagkakataon na mag-aaway kami, pero at the end of the day, kami yung dalawa dapat magkakampi. Kami din. At ko lang. Pag nag-aaway kami mag-asawa, there's one thing we don't do. Hindi kami umalis ng bahay. Hindi kami yung walk out. And I always counsel people. Una kong tanong kung tumawag sa amin, Kuya Alex, nag-away kami mag-asawa. Okay, nasan ka? Lumabas po ako ng bahay, papalamig muna ako, umuwi ka. Huwag ka alis ng bahay. Never abandon your post. Ibinigay siya ng Panginoon niya ang lugar mo niya, babantayan mo yan. Lalo sa mga lalaki. That's your post. Huwag mong iiwan. Asa ng asawa mong babae, dahil ito ko nag-impake na lalabas, huwag mong payagan. Huwag kayong mag-usap. Isa sa taas, isa sa baba. Pero huwag kayong maalis ng bahay. Kahit mag-away kami ni Alex, never ko siyang minura or minura niya ako or naging physical siya sa akin, naging physical ako sa kanya. Never. We've always been respectful sa isa't isa. Kung mag-away man kami, we stick to the fact na ito ginawa mo, ito ginawa. Pero never yung umabot dun sa nagpastusan kami or minalit ko siya, hindi namin ginagawa. Never. It's never done. It will never. I mean, umabot kami ng almost 31 years kami this year, but we've been together for 36 years. So, umabot kami dun sa point na hindi kami nagsakitan ng salita. Kasi, mas mahirap yung masabihan mo na isang masakit kasi matagal mawala. Matagal mawala yun. So, wag tayo magkakamali may masabing masakit sa kapwa. Yun, thank you for guys listening, no? Marami tayong nagulutunan. So far, it always also remind us, no? Even ako, Doc, tsaka Pastor, no? Nandaddigest ko rin po, no? I'm also thankful for that kind of wisdom, yung insight. Of course, yung years natin, no? Magkaiba tayo ng years of yung tagal magkasama. Of course, nandun yung experience and wisdom. So, that's something that we take note of and hold on to sa mga ganong experience po, no? So, para we can avoid burning our home, no? So, it reminds me yung movie, kung sino nanonood ng movie na Fireproof. Kasi yung sinabi ni Pastor Alex na never leave your wife during fire. So, napaka-importante yun. So, huwag kayong lalabas ng bahay. Huwag kayo talaga mag-away kasi marami talaga. Kahit atakin kayo ng away, no? Pwede kayong magdalagan yan. So, it would really just amplify the fire. So, thank you, no? So, we got the Guzman question here. Sabi dito, how do you handle sudden outburst of your partner? Yeah. Pag may sudden outburst, you let the person vent. Huwag mo sasabayan. Okay? Pagkatapos niya magsalita, pwede mo sabihin sa kanya, alam mo, sweetheart, gusto mo mag-usap na tayo or ready ka na ba mag-usap tayo na mahinahon? Kung gusto mo, punta ka muna dyan, magdasal ka, magdadasal ako dito.
So, pero ang pinakamalaki natin pagkakamali, pag nag-burst, pag nag-outburst, sumasabay ka. Kasi ayaw mong patalo eh. Ayaw mong makalagpas lahat ng sinabi niya nang hindi mo sinasagot. Sa totoo lang, after nung magbati na kayo, ano sasabihin ng asawa mo? Sorry, nasabi ko lahat yun. Palagpasin mo na lang. Pero sa mga mahilig mag-outburst, ay isa o dalawa sa atin nandito. Wala akong buong mga outburst talaga eh. Alam mo, tulad na sabi ko kanina, tuwing sumisigaw ka, hindi pwede sumigaw ka, tama ka. At tuwing sumisigaw ka, alam mo ginagawa mo, you're trying to control the discussion. Kasi alam mo, wala ka ng control. Pag nanood ka ng mga movies ng mga gera, nakita mo yung mga generals, ang magagaling na generals hindi sumisigaw. Kasi pag hindi ka sumisigaw, nag-iisip ka. Kapag nag-iisip ka, mas konti ang maling lumalabas sa bibig mo. So pag nag-asawa mo, start to outburst, be quiet. Not be quiet all the way, but be quiet for a time. And then after that, kausapin mo siya ng malumanay. Huwag mo sasabihin sa kanya, tapos ka na, ako naman. Hindi gano'n. Sabi mo, sweetheart, pwede na ba tayo mag-usap? Okay? Hindi tama yung sinabi niya kasi nag-outburst, hindi siya nag-outburst. So kung sakali mo nag-away kami for some reason, lagi ko sinasabi, halos pumunta ka doon sa isang site ako dito. I-replay natin yung nangyari. Para alam mo kung saan ka nagkamali. And then, babalik kami. Mag-uusap kami ulit. Tapos, kung yung asawa mo nagbabasag, sasabihin mo mahal yan. Bibilan mo uli niyan. Kasi dati kasi si Alex nung dati, hindi naman siya nagbasa, pero naghahanap siya ng babasa. That was, I think, mga 33 years ago, no? 33 years ago. Ganyan siya, hanap siya. Sabi ko, siguraduhin mo muna yung babasagin mo. Yung mga sinasabi ko sa'yo. Hindi siya nabasa. Actually. Hello. Paano po pag tinanong, di sumasagot, ano po ang gagawin? Paano po pag tinatanong, di sumasagot, ano po ang gagawin? Depende sa tanong, baka mat naman yung tanong niya. Ganito yan. Okay. Pag nag-aaway tayo, ang pinakamaling ginagawa natin is using the silent treatment method. Diba? May mahilig pa sa inyo mag-silent treatment. Pag nag-silent treatment ka, actually, that's another form of controlling. Kinokontrol mo yung situation by not talking. And walang nagagawang kabutihan ng silent treatment. You know why? Kasi iniiwan mo yung asawa mo, nag-iisip, nagkakaroon siya ng sarili niyang vain imagination. At nagdidesisyon niya siya sa isip niya, dahil hindi niya alam ang ginagawa mo, hindi niya alam ang nasa isip mo. So what he or she will do is make decisions on basis na hindi niya alam. The best thing to do, rather than mag-silent treatment kayo, is to practice silence. Magkaiba po yun. Ang silence, kunyari sasabihin mo sa asawa mo, May, pahinga muna tayo, diyan ka muna 30 minutes, dito muna ako 30 minutes, pahinga lang tayo. Pero pagkatapos niyan, balik na tayo. Magkaiba ang silence sa silent treatment. Kasi pag silent treatment, you are being passive-aggressive. Gusto ko lang kontrolin yung situation. Pag hindi po siya sumasagot, hintayin mo siya magsasalita rin yan. Kasi eventually, sooner or later, he has to talk. Kasi ako ganun eh. Hindi ako nagsasalita. So, ang sinasabi ko kay Alex, nag-away kami, tapos tahimik ako. Sinasabi ko sa kanya, kasi pipitin tayo, mag-usap tayo. Sinasabi sa kanya, pwede, magpaya muna ako mag-isa. Gusto ko mag-isip. Kasi ayoko rin yung maraming sinasabi. Hindi ko rin mapaprocess eh. Then, ang mangyayari, dahil nagsasalita si Alex, I'm not there para i-marinate yung sinasabi niya. Nag-isip ko lang paano ko babalikan. So sabi ko, bigyan mo muna ako, gusto ko lang makapag-isip.
dito muna ako. Gusto ko muna makapag-isip. Iba yung silent treatment na talaga kinakausap tapos talaga hindi mo pinapansin because gusto mong bumante, mag-asar ka. Pero yung sa amin, kung ako na ayaw yung nagsasalita, I understand how you feel. So, ang sasabihin mo lang sa asawa mo na nagsasabi, hindi, mag-usap tayo, sabi mo, pwede bigyan mo lang ako ng time, mag-iisip lang ako. Yun ang sinasabi. Thank you, no? So, talagang, are you guys learning? Amen. Personally po ako, talagang napaka-importante yun, no? Talagang, now that I know, no, yung different ng, yung practice yung pag-silent that versus yung silent treatment, kasi okay ba talaga yun, no? So, that's good. Meron ka dito, how do you differentiate faithful and honesty? Faithful and honest. And honesty to your partner. How do you differentiate faithful and honesty sa I partner? think hindi mo naman kailangan i-differentiate yun. Kasi honesty is a component of being faithful. For you to become faithful, you have to be present, you have to be honest, you have to be authentic. Yun ang component, isang component ng honesty. Ang component ng being faithful, isang part ng being honest. It's not that you're honest, you have to be present, you have to be authentic, then you are faithful as husband and wife. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin, o hindi nyo pwedeng paghiwalayin yung honesty sa faithful. This is faithful, honesty is nasa ilalim. Kasi may mga nagsasabi, honest naman ako sa'yo ng ibang babae, hindi pwede yun. Diba? Kasi hindi siya faithful pero honest, siya hindi pwede yun. Dapat magkakasama yun, faithful and honest. Kunyari ako ng babae ko, sinabi ko sa asawa ko, galing ako sa beer house, naglabas ako ng babae, honest ako. But I'm not faithful. Yun, thank you so much. Meron po ba mga additional mga questions? Wala na? Praise God. Ikaw, may tatanong ka ba? Email mo na lang sa akin. Email na lang. Alright, thank you so much, no? So, let's give a round of applause. Thank you so much, Dr. Alex. Thank you very much. Thank you for being here. So, thank you so much. Next, no? So, alright, so, for sure, you guys are learning so much, no? Tama ba? Or gutom na kayo? Ano ba yung mas maganda? Natututo ba kayo or nagugutom na? Alright, so, okay. Alright, thank you so much, bro. Okay, so, since it is 8:45 na, no? So, alam mo, gutom na lahat. Meron ka dating lang, of course. So, let's enjoy the food, no? Let's bless the food, bro. Brother Rod. Sino ba kayo food? Okay, sige. God, let's pray. Our Heavenly Father, we're so thankful, Panginoon. Maraming pong salamat sa gabi na ito, Lord God. We're so learning so much. We're so blessed. Thank you for using Pastor Alex and asawa niya, si Doc May. We're so thankful na nakatuloy sila dito, Lord God. And sa mga couples na dito ngayon, Lord, bless this evening, Panginoon, with so much joy, happiness, and memories, Panginoon, how we can be better husband and wives, family namin, Panginoon, and also the food that we are about to eat. May you bless this food, Panginoon. Maraming pong salamat. In Jesus' name. Amen. And so, while since we're doing food, no? Of course, meron tayong kapatid, no? Na couples na gusto mag-share testimony, no? So, want to introduce? Brother Paul 1 and 16. Okay. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. At isang malaking karangalan po na nandito po sa akin nyo para magpahayag po ng testimony. Ako po si Paul Francis Juan. At kasama ko po ang aking may bahay na si Christina. At kami po ay piniyayaan ng Diyos ng tatlong mababait at cute ng mga anak na sina Sean, Eunice, and Zane. At kami po ay 16 years na kasal itong taon.
Bago ako binago ng Diyos, ako po ay isang makasalanan na tao na walang kinikilingang kinikilalang Diyos, sa aking buhay. Kundi ako po ay bulag sa mga mundong gawain. Ako po ay nalulog sa sugal, sabong, alak at pambababae. 3 months after we graduated, nagpakasal po kami ng aking may bahay. Maaga po kami pumasok sa buhay mag-asawa. Sa unang 2 taon na aming pagsasama, nagsimula na kami magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Palagi na kami nag-aaway kahit parehas kaming bata pa noon. Hindi namin alam ang totoong buhay pag-aasawa. Ako po ay nagbuhay binata. Kapag hindi ko kasama ang aking asawa, lapitin po ako ng mga tukso noon. At marami din po ako naging pagtataksil sa aking asawa. Sa loob ng mahigit 10 taon, pinunawa ako ng aking asawa at talagang kakaibang pag-uunawa na hindi ko malubos maisip bakit ako napapatawad ng aking asawa sa kabila ng aking mga kasalanan. Salamat sa aking may bahay na si Ting, sa walang sawa na ako ipanalangin upang magbago after 10 years. Kumilos ang Panginoon sa aking buhay at ang matagal na pinapanalangin ng aking asawa ay nagkaroon ng katuparan. Sa tulong ng Holy Spirit, ako po ay nagkaroon ng malaking transformation sa aking buhay. Bago po ako binago ng Diyos, ako po ay isang black sheep sa aming family. Hindi maganda ang childhood journey ko. 2 na po kami magkapatid, lumaki po ako na meron akong natatagong inggit sa aking kapatid at hinanakit sa aking magulang. Dahil ang pakiramdam ko po noon ay tanging ang kapatid ko lang ang kanilang paborito. Tumindi ang aking galit sa aking magulang nung pinahinto nila ako ng pag-aaral for college para bigyan daan ang aking kapatid. At pinasok nila ako sa iba't ibang uri ng work at the young age of 17. Naranasan ko po maging katulong sa ibang tao, maging tendero sa shop, kantinto, dahil kami po ay kapos na pera that time. At iyon ay nakikita pala ng aking magulang, pero ako ay pagsamantalang malibang habang ako ay huminto sa aking pag-aaral. Ngunit dahil ako ay makasarili at makitid ang aking pag-iisip noon, hindi ko ito nakita as positive. Naging iba ang paningin ko sa buhay ng mga panahon na yun. I feel rejected sa sarili kong family. Talagang ang Diyos ay mayroong magandang plano sa bawat isa sa atin, at ito ay kanyang ginawa sa aking buhay. Meron siyang mga taong ginamit upang ako ay magpagpatuloy sa aking pag-aaral. I was working student that time. Nagtatrabaho po ako sa umaga from 8 a.m. to 4 p.m. At nag-aaral po ako sa gabi from 6 p.m. to 10 p.m. By the grace of God, I was graduated in college. But still, hindi ko pa din po nakita ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa aking buhay. Dahil ako po ay ligaw pa din sa mga panahon noon, maaga din ako na-involve sa mga barkada, nagka-cutting classes, uminom ng alak at sigarilyo. Hanggang sa nakilala ko ang aking asawa at hindi pa sa inaasahang sitwasyon. Kami po ay magkaklase ng college pero hindi po kami magkakilala masyado. Dahil magkaiba po ang aming circle of friends. Ako po ay napabilang sa mga bully na student, samantalang ang aking asawa na si Paul ay napabilang sa mga mabubuting estudyante. Sila noon ay aral-bahay lang, tipong mga ganong estudyante. Hanggang ako po ay napaaway, meron po akong binuli na student, na classmate po namin that time. At doon po kami nagkakilala ng aming asawa. After we graduated, ako po ay mapalad na nakapasok sa isang IT company. Naniniwala po ako na ito ay nakatakdang plano ng Panginoon, hindi lang sa aking buhay, kundi sa buhay naming mag-asawa. Ito ang ginamit ng Panginoon para makilala ko siya at matanggap ko bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Nagsimula akong tagapakinig sa aming Monday Bible Study and Worship. Sa mga panahong ito, alam ko nangungusap na ang Panginoon sa akin sa pamagitan ng mga Bible verses and topic na aming tinatalakay tuwing kami ay mayroong Bible Study. Taong 2010, I totally converted and baptized sa CCF May, that was CCF St. Francis Square pa noon. Nagpapasalamat ako at maaga ko nakilala ang Panginoon. Una niya ako pinatatag para makayanan ang mga pagsubok na kanyang papahintulutan na mangyari sa aming buhay mag-asawa.
Sa panahon na ang aking asawa ay malayo sa Panginoon, sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan, sa akin ay hindi ako sumuko sa kanya. Hindi ako tumigil sa kapapanalangin na siya ay mahipon ng Panginoon at baguhin balang araw. Pinakita ko sa kanya na siya ay taong may pag-asa pa. Tulad na nakasaad sa 10 utos ng Diyos, unahin mong mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at mahalin mo ang iyong kapwa. Ako po ay naniniwala na ang unang kapwa na binigay ng ating Panginoon ay ang ating mga asawa. 2019, una akong naisama ng aking may bahay sa CCF Payatas. Pero alam ko sa aking sarili na ako ay hindi pa tuluyan nakakawala sa aking masamang gawain. Hindi po ako lubos na katanggap noong mga panahon ito. At ito ay nakikita ng Panginoon dumaan ang pandemic at marami pang mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Mas naging active ako sa aking mga makamundong gawain. Alak at sabong. Sa mga tuwid, naging backslider po ako at nadamay ko po ang aking asawa. Marami akong mga reasons and excuses sa kanya hanggang sa kami ay lumipat sa CCM Fairview. Ngunit talagang tapat ang Panginoon. Minsan niya na ako nakatagpo at hindi siya papayag na ako ay tuluyang lalayo. Talagang sa CCM Payatas kami nakatadhanang maglingkod. After 3 years, kami po ay binalik niya sa CCM Payatas. Tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako. Taong 2022 ang pinaka-turning point sa aking buhay. Sa taong ito, maraming pagsubok ang binigay sa akin ng Panginoon upang ako ay kanyang subukin sa aking paniniwala. This year, the-diagnose ang father ko po na meron siyang rectum cancer at namatay. On the same month, habang kami ay may matinding problema sa aking father, ako naman po ay na-accident during business trip in Samar. At sa araw ng kamatayan ng aking ama, ako ay nawalan din ng trabaho on the same day. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa mga pagsubok na kanyang ibinigay sa akin at sa aming buhay mag-asawa, meron palang nakalaan na pagpapala sa amin. Kami ay kanyang inihanda sa malaking gawain na kanyang ipagkakaloob sa aming mag-asawa. May 2023, muling namusap ang Panginoon sa aking asawa. At isang Sunday, nagsabi ang aking asawa na bumalik kami sa CCF Payatas. At mula noon hanggang ngayon, hindi na po kami uminaw. Sa ngayon, kami ay active sa mga gawain sa Panginoon. At masaya namin itong ginagampanan ng aking may bahay. Ngayon namin mas naiintindihan ang gusto ng Panginoon mangyari sa aming buhay. Marami siyang mga ginawang himala at pagpapala sa aming buhay at sa aming pamilya. Maging sa aming mga anak, malaking pasasalamat namin sa aming panganay dahil sa murang edad siya ay nag-serve na sa Panginoon. Sa aking binan na ngayon ay active na din sa pag-church. Talagang kapag ginunang ng Diyos, ang lahat ng iyong alalahanin ay kanyang aalisin. Marami pa kami pagsubok na pagdadaanan, ngunit kami ay hindi natatakot, kundi kami ay nagagalak dahil alam namin mag-asawa na kasama namin ang Panginoon ano mga pagsubok ang dumating. Ako ay sobrang blessed na ang aking asawa ang itinadhana ng Panginoon sa akin para makasama ko at makatuwang sa buhay na ito tulad po sa nakasaad sa James chapter 1 verse 12. Pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kami ang one couples, born by God, transformed by the Holy Spirit, and live by grace. Magandang gabi at lahat ng paragal at papuri ay tinataas namin at binabalik sa dakilang dakilang tagapagligtas. To God be all the glory.